tornilyo siya sa may ating chassis, ibig sabihin naka body ground na siya. Hindi niya na kailangan ng wire para tumakbo sa negative ng battery kasi yung chassis ay source na ng negative yon or ground. So hello mga boss, magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel, ano? At sa panibagong video tutorial na naman, ayun. So panibagong vlog na naman mga boss. Bali kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng buong system ng motor, no? Step by step. So umpisa na natin mga boss. Okay, ayun mga boss. So bali tapos na nga pala tayo, no, dun sa mga nakarang vlog natin patungkol sa parallel and series. At the same time na i-explain ko sa inyo yung kaibahan ng AC sa DC at kung paano mag-function ito. Bali ayun, so bali mag-wiring na tayo ng motor, no. So step by step, magsimula sa stator, CDI, regulator, rectifier, ignition coil hanggang sa ignition switch. Okay, so before yan mga boss, dito muna tayo sa main components, main system ng motor, no. So wala pang mga accessories. So paandarin lang natin yung motor. Kahit na walang accessories, walang battery, aandar ang motor mga boss. At sa mga nagtatanong naman dyan na boss, bakit hindi ka nagtuturo ng about sa FI mga boss? Yung sa FI naman mga boss, ang kailangan mo lang kasi tandaan doon, ito nga, itong tinuturo natin ngayon. So kapag na-memorize mo to, magaan na lang yung FI. Depende na lang sa pagkakaintindi mo. Kasi yung FI mga boss, nangailangan tayo ng scanner dyan. So hindi mo na kailangan pang tandaan yung diagram ng mismong FI kasi nga programmable na yan, ano. Mismong ECU na yung nagko-command dyan. So bali yung tatandaan mo lang yung bawat sensor. Okay? So sana maintindihan yung mga boss. At pagka tumagal at natuto na kayo, so magigets nyo rin yung pinopoint ko. Okay, so umpisa na natin mga boss. Dito muna tayo sa typical, no, sa AC type na motor, katulad ng mga Honda TMX 125, mga Rusi, basta yung stator type, Euro at napakarami pang iba. So sa stator type mga boss, syempre kailangan natin ng stator dyan. So drawing tayo ng stator. Yung stator natin ilagay na lang natin dito. Ayan, so drawing tayo ng stator. Okay, so tulad ng dati, laging malaki yung main coil. Yan. So pagpasensyahan nyo na yung drawing natin mga boss. Okay, ayan. So, bali may tornilyuhan yan, tatlo. At may mga windings yan mga boss. So, may coil yan. May mga wire-wire yan. Yan. So, may mga wire yan. At konektado na yung mga yan. Siyempre, hindi natin kalilimutan yung pulser natin dyan. So, meron tayong pulser dyan mga boss. So, yung pulser, maliit lang na kulay black yun. Yan, so ganyan yung itsura niya. At may bilog siya. Okay, so yung wiring naman nito mga boss, usually makikita mo to sa labas ng crankcase is 5 lang. So yung 5 na yon ay itong ayan, ulitin natin. Ayan. So black na may stripes na red, BR. So yan yung main coil mga boss. So ito yung pinakamalakas mag-supply ng kuryente para mapaandar yung motor natin. And the next naman, kulay green, negative. Yan, green, negative. Usually mga boss, itong color coding na ginagamit natin ay pang Honda, no? At pang mga China. So ito yung halos na typical na makikita natin sa mga motor shop kapag bibili tayo ng pyesa. Okay, so tapos na tayo sa black na may stripes na red, green, negative. Syempre meron tayong yellow wire dyan.
para yan sa ating light coil sa mga ilaw. Kapag ka mapapansin nyo mga boss, kapag ka stator type yung ilaw natin, nakasunod yung liwanag ng ilaw natin sa may idle or sa RPM. So yung kulay nito yellow, pero po pwede rin maging white yan mga boss, ano? Po pwede rin maging white yan kasi nag-iiba-iba ng kulay yan. And then next naman ay yung charging. So dito na lang natin ilalagay yung white wire natin. So usually naman ang nagiging kulay nito yellow din. Po pwede maging yellow to, kaya kung mapapansin nyo, dalawa yung yellow sa stator or white. So white, ayan. Pwede rin maging pink yan mga boss. At yung ating trigger or yung ating pulser. So ang wiring naman nito mga boss, connected yung isa dyan sa may stator natin at yung isa, ayan, so lumabas dito yan. Ang kulay naman nito ay blue na may stripes na white. Okay, so tapos na yung wiring natin mga boss, 5. Stator, lagyan natin ang pangalan. Ito naman ay pulser. Ayan. And then yung mga wire na yan mga boss, may konektado din dyan, ano? So magkakakonektado na yan. Itong main coil natin, itong black na may stripes na red, tatakbo yan sa may CDI natin. So gawa tayo ng CDI dito. Yung CDI natin, ganyan yung dito na lang para mas malapit. Okay, so dito, ayan. Sa mga hindi pa nakakita ng CDI, ang CDI mga boss, ayan yung capacitor ng ating motor. So yan yung taga signal. Okay, so may sakit yan dito at may mga wiring yan. So usually ang wiring nito ay 5 lang kapag ka stator type. Okay, so itong black na may stripes na red na nanggaling sa stator, tatakbo lang yan dito sa may ating CDI mga boss. Okay, so lagyan natin siya ng pangalan dito, CDI. Okay, so sa CDI naman mga boss, kapag ka 5 wires yung CDI nyo, may wiring din yan, may proper positioning din yan. So dito sa may part na to, ito yung ating negative. So usually ang kulay nito ay green, negative. So merong negative yung ating stator. Pag connect na natin yan, yun. And then next naman mga boss, sa part naman na to, dito yung ating blue na may stripes na white or yung pulser or trigger ng motor natin. So dyan tatakbo yan or dyan connected yan. So i-connect na natin doon, itong ating trigger. So takbo na natin doon at ipag-connect na natin. Ayun, so connected na yung blue na may stripes na white natin, PW. And then next naman mga boss, yung CDI nga pala natin, para mapatay natin yung motor kapag tinurn off natin yung susian ng motor natin, mamamatay yung makina. So kailangan ng kill switch niyan, ang kill switch niyan. And then yung kill switch dito naman nakapwesto yan. Ayun. Pero wala tayong ignition switch dito. So sa mga next tutorial na to, so lagyan lang natin ang kill. Yan. So yan yung engine kill switch ng makina natin. And then sa part naman na to mga boss, dito connected tong ating main coil, itong black na may stripes na red. Ayan. So i-connect na natin dyan. Yun. So lagyan natin ng color coding yan. At syempre, yung mga natira, so sa na yan, sa regulator or rectifier na yan. Okay? And then tapusin na natin yung ating CDI. Sila na lang din naman yung natitira. Kasi nga 5 yung wire natin. So hindi na natin gagamitin itong nasa gitna, itong upper part. So dito naman sa upper right natin, tatakbo na to sa may, ayan,
sa may ating ignition coil. So yung itsura naman ng ignition coil, ganito yung itsura ng ignition coil. Yan mga boss, so ganyan yung itsura ng ignition coil natin. So meron yung pin dito, so dito connected yung wire natin, at ito ay papunta na sa mismong spark plug. So sa spark plug na to, ito yung tinatawag na high tension wire. Ayan. So ganyan yung itsura ng ating ignition coil. Okay. So since nandun yung socket natin, syempre connect natin dito. Ang kulay naman nito mga boss ay black na may stripes na yellow. Black and yellow. Okay. So kapag ka kinik-start mo yung makina mo mga boss, kahit na wala pang wiring, basta connected na yung mga yan, naandar na yung motor mo, no? So ganun lang kasimple. And then may natira pang dalawang wire dito, which is itong kulay white at yung yellow. So yan naman ay connected na dito sa ating regulator or rectifier. So ang itsura naman ng regulator or rectifier, so ganyan ang itsura nun. So may mga guhit-guhit yon. Yan, so may mga part pa yun na may, at pagkatapos may wiring dito yan mga boss. Ayan. Okay. So yung white naman mga boss, tatakbo lang yan dito sa may ating regulator rectifier din. Okay. So white, may white din yung ating regulator rectifier, at may white din yung ating stator. The next naman yung yellow. So doon din connected yan mga boss. Okay, so may yellow din yan. And then next naman, okay, next naman mga boss, syempre dahil loads din yan, ano, kailangan din yan ng positive at negative. Meron din yang kulay green na wire. Ayan. At ito nga pala, no, mga boss, kapag napansin nyo yung ating ignition coil, nakatornilyo siya sa may ating chassis, ibig sabihin naka body ground na siya. Hindi niya na kailangan ng wire para tumakbo sa negative ng battery, kasi yung chassis ay source na ng negative yon or ground. So naka chassis na siya, naka body ground na siya. So doon natin i-connect yung kulay green. So pwede naman yun. At kung mapapansin nyo, 4 wires, minsan 4 wires yung ating regulator rectifier. So yung last wire dyan is yung kulay red. So yan ay papunta na sa ating battery. So connected na yan sa ating battery or sa ignition switch. Ayan, sa may positive side. Positive at negative. Kasi mga boss, yung inilalabas na current nito dito sa ating kulay white, which is yung charging, so tatakbo yan papunta dito sa may ating rectifier, at paglabas niyan, so na-manage niya na yung current, which is yung AC nga or yung alternating type or yung alternating current. Paglabas niyan ay DC na. So dito na yung DC. Kaya naman hindi na lolobat yung battery natin, ano? Kasi patuloy na pinapalitan nitong rectifier yung nako-consume natin sa battery, katulad ng headlight, busina, flasher, at napakarami pang iba. Kaya ganun yung function yan mga boss. At doon nga pala sa mga nagtatanong, ano mga boss, doon sa battery operated na motor, kasi stator type ito, no?
So ibig sabihin, stator yung mismong nagpapaandar sa motor natin. So yung iba kasi ay battery operated, which is sa battery kumukuha ng supply yung buong motor. Katulad ng mga Rusi, 125 at napakarami pang iba. So sa mga nagtatanong naman na kapag nalobat na ba daw yung battery, aandar pa yung motor? Yes mga boss, aandar pa hanggat maayos yung ating regulator rectifier. So aandar at aandar yan kasi nga siya yung taga-convert ng kuryente into DC. Ayun, so ano pa ba, may nakalimutan pa ba tayo? So sa palagay ko wala na mga boss ano. And dito naman ay napakarami ng connected dito mga boss. So dito na yung fuse ng ating motor eh. So may connected na tayong wire dyan at may fuse tayo. So tatakbo na to sa ignition switch. So kasama ng kill switch ng ating motor sa may susian. So napakarami ng wiring na nakonektado doon ano. Pero before yon, syempre tapos na tayo sa AC type. AC type kasi ito. So sa DC type naman tayo doon sa may battery operated niya sa susunod na vlog at abangan nyo mga boss. So bali hanggang dito na lang muna siguro ano at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.